Dumarami na ang mga BYD cars sa kalsada ng Pilipinas pero mas napabilib tayo nung inilabas ng Toyota brand ang kanilang pinakamatipid na electric vehicle sa Pilipinas na VZ4X na kung saan umaabot sa mahigit 600 km ang battery range nito o kabuuang enerhiya bago tuluyang malobat. Pero alam nyo ba, kamakailan lang ay naglabas ng pinakabagong van na talaga namang wala na raw makakatalo sa katipiran. Umaabot kasi sa mahigit 800 km battery range ang naaabot nito bago tuluyang malobat. Napakabilis pang mag-charge, sa loob lamang ng 5 minuto ay pwede ka nang tumakbo pa ng hanggang sa 500 km. Isa ito sa pinaka naging trending at sumikat na van sa iba't ibang bansa. Kaya naman alamin natin ang kabuang detalye kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po itong click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Sa bagong panahon ng electric mobility, ipinakilala ang bago at kakaibang van na tinatawag na Li Auto Mega 2026. Isa itong napapanahon at makabagong revolusyonaryong MPV na muling binibigyang kahulugan ng konsepto ng family travel. Sa kakaibang aerodynamic at disenyo nito na inspired sa high-speed trains, pinagsasama kasi nito ang futuristic na design at pambihirang efficiency. Kaya naman napakasulit talaga ng van na ito lalo na kung long drive ang hanap mo. Isang all-electric luxury MPV na idinisenyo hindi lang para maghatid ng mga pasahero kundi para din magbigay ng isang pambihirang karanasan sa bawat biyahe. Sa panlabas na disenyo nito, agad na mapapansin ang ultra aerodynamic na design concept at isang futuristic silhouette na inspired sa high-speed trains. Ang makinis na daloy mula sa hood hanggang sa bubong ay hindi lang para sa style kundi para rin sa kahanghangang efficiency nito. Ibig sabihin, nakatutulong din ito para mas maging matipid ito na klase. At bukod pa dyan sa unang tingin ay aakalain mong upgraded model lamang ito ng Hyundai Staria mga kaibigan. Pero marami ka pa rin kakaibang mapapansin sa hugis nito na medyo makanto. May sukat itong humigit kumulang sa 5,350mm na haba at 1,965mm na lapad. May taas ito na 1,850mm kasama ang maluwag na 3,300mm wheelbase size nito na nagbibigay ng napakalaking cabin space para sa 7 pasahero nito. Sa loob mararamdaman ang tunay na kahulugan ng luxury. Ang cabin kasi nito ay parang isang premium lounge on wheels na may 2 to 3rd row seating configuration at mga naka-Nipa leather seat cover pa na idinisenyo para sa ultimate comfort. Ang loob nito ay nag-aalok ng maluwag at high-tech na cabin na siguradong dito mo lang mararanasan. Mula sa pagkakaroon nito ng intelligent digital display hanggang sa advanced connectivity features na bawat detalye ay ginawa para gawing mas madali at mas enjoyable ang bawat biyahe. May mga advanced comfort features din ito tulad ng heated, ventilated at kahit massage seat na mas nagpaparelax ng biyahe, habang ang front seat naman ay may zero gravity design para sa ultimate relaxation. Ito yung upuan na kung saan makakaramdam ka na parang nakalutang ka lang. Wala kang iindahing masakit na balikat pagkatapos ng mahabang biyahe mula 5 to 10 hours dahil para ka lang lumulutang sa pagiging komportable nito. At hindi lang puro comfort, puno rin ito ng mga makabagong technology gaya ng naka-integrated at maraming digital display, may voice control, navigation system at isang high-end audio setup na may hanggang sa 21 speaker na nagbibigay ng immersive entertainment experience sa bawat biyahe. At bilang isang full electric luxury MPV, itong bagong Li Auto Mega ay naghahatid ng tahimik ngunit mas powerful na performance kasama ang mabilis na charging capability nito at long driving range na perpekto para sa modernong pamilya na naghahanap ng innovation at sustainability. Sa ilalim ng sasakyan na ito, matatagpuan ang isang makapangyarihang dual motor electric drivetrain na may all-wheel drive system na kayang maglabas ng humigit kumulang sa 536 na horsepower at 542 Nm ng torque na nagbibigay ng mabilis na acceleration mula 0 to 100 km/h sa loob lamang ng humigit kumulang sa 5.5 seconds o kayang umabot sa bilis na 190 km/h. Ang nagpapagana naman sa van na ito ay ang 102.7 kW na lithium-ion battery nito na kayang umabot ang range ng hanggang sa 710 km bago malobat. Mas malayo sa inaasahan.
Isa na ata ito sa pinakamatipid na electric vehicle at van pa, kaya talagang sulit ito sa isang full charge. Tinalo nito ang ilang mga electric vehicle gaya ng BYD at ang kalalabas lang ng Toyota na BZ4X. Perpekto ito para sa mga long distance travel na walang kaba. At sa larangan ng charging, isa na rin ata ito sa pinakamabilis din. Salamat sa 5C Ultra Fast Charging Technology nito na kung saan kaya nitong magdagdag ng humigit kumulang sa 500 km range sa loob lamang ng 5 hanggang sa 10 minuto. Isang antas ng bilis na bihira sa electric vehicle ngayon. Kaya naman talagang sumikat na sa iba't ibang bansa sa Asia at Europa itong full electric van na Li Auto Mega. At kung pag-uusapan naman ang reliability ng under chassis at mga suspensions nito, pagdating sa ride quality, naka-equip itong Mega ng double wishbone front suspension at multi-link rear suspensions. Kasama ang advanced air suspension system nito na otomatikong nag-a-adjust ng height depende sa bilis at kondisyon ng kalsada. Ibig sabihin, kaya nitong mag-adapt ng anumang klase ng kalsada gaya ng sementado, mga lupa, malulubak at mga basa para sa smooth at stable na biyahe. Pagdating naman sa braking system, gumagamit ito ng ventilated disc brake sa harap at likod na suportado ng regenerative braking system na hindi lang sumusuporta sa kaligtasan at preno ng sasakyan kundi tumutulong rin para makapag-recharge ang baterya at makadagdag ng enerhiya habang nagmamaneho. At syempre hindi nawawala ang kaligtasan. Naka-equip din itong Li Auto Mega ng Advanced Driver Assistance System o ADAS tulad ng lane departure warning, adaptive cruise control, blind spot monitoring at 360-degree camera view monitor system. Mga makabagong safety features para sa kumpiyansa at seguridad sa bawat sitwasyon na kung saan kahit papano ay makakatulong sa kaligtasan ng mga pasahero nito. Sa kabuuan nitong bagong minivan na Li Auto Mega 2026 ay hindi lang isang MPV. Isa itong makabagong electric flagship na pinagsasama ang futuristic design, cutting-edge technology at world-class comfort na kung saan sinisiguro nito na talagang makakatipid ka sa araw-araw na biyahe. Ito ang klase ng sasakyan na nagdadala ng makabago at napapanahong mga teknolohiya na kinakailangan natin sa panahon ngayon. At kung pag-uusapan ng availability mga kaibigan, itong bagong minivan na Li Auto Mega 2026 ay ipinasilip na kamakailan sa Pilipinas at umaabot daw sa mahigit 5.6 to 6.9 million pesos ang estimated price nito. Isang van na mabilis umarangkada at matipid, mabilis ang charging system at malayong mararating. Isa na ata ito sa pinakamagugustuhan mong sasakyan ngayon, ang Li Auto Mega. Parang Hyundai Staria lang ang hugis nito. Pero mula ito sa Chinese brand company na tinalo maging ang iba't ibang brand at mga naglalakihan at kilalang mga car company gaya ng BYD, Tesla brand at marami pa. Sobrang luxury interior na may mga captain seats at mga premium materyales na may kasamang sunroof, automatic sliding door at mga automatic adjustable seats para sa mas komportableng pagsakay. Toyota Corolla Altis. Ngayon kung naghahanap ka naman ng sedan type na sasakyan na babagay sa iyong kagustuhan,
Isa sa mga ibinebenta ng Toyota dyan ay ang Corolla Altis. Ang bagong Altis ngayon sa ika-12 generation nito ay nagkaroon ng mga modernong aesthetics gaya ng makabagong disenyo, pinahusay na makina at mas pinagandang interior na komportable at nauuso. Ginawa itong mas kakit-akit sa mata ng mga Pilipinong mamimili ng kotse na naghahanap ng ganitong klase. Ang maganda pa rito, itong modelo ay mayroon na ring hybrid na variant para sa top range. At inilabas ito sa bansa na may 3 klaseng variant na pagpipilian. Gaya ng unang variant na standard na 1.8 ECVT na may kabuuang presyo na 1,135,000 pesos. At ang sumunod naman ay ang 1.8G GRS CVT na may kabuuang presyo na 1,302,000 pesos. Samantalang ang top variant nito na tinatawag na 1.8 GRS Hybrid CVT ay may kabuuang presyo naman na 1,730,000 pesos. Ang disenyo nito ngayon ay sobrang laki ng pagbabago kung ikukumpara sa mga previous at sinaunang mga modelo nito na inilabas sa bansa. Ang Altis ngayon sa bagong upgrade ay mas mukhang elegante at mas naging powerful ang presence. Dahil sa mga ilaw nito sa harapan gaya ng headlamp na mas pinatalas ang dating at mas maninipis. Nilagay pa rin sa modelong ito ang malaking front bumper grill radiator na halos kinalahati na ang buong bumper. Meron itong mga naka-seat lamp accent na chrome garnish at may kasamang fog lamp, depende sa variant na pipiliin mo. Itong Toyota Corolla Altis sa bandang bahagi ng side profile, kung titingnan ay parang naka-lowered na dahil mas pinababa din kasi ang body height shape pero mas pinalapad naman ang platform. Meron itong mga high-tech features gaya ng automatic na fold ang side mirror kapag nilock na ang mismong key transmitter. At di-remote na rin ang trunk lid opener nito na kung saan ay kusa ring nagbubukas sa oras na napindot mo na ang buton nito sa transmitter. At ang mga combination lamp naman nito sa likuran ay mas pinanipis na rin na klase at mga naka-LED lighting system na rin ito. Yan ang maganda rito. Ang mga gulong naman itong Toyota Corolla Altis ay mga naka-tubeless alloy at may kabuuang sukat na 16 inch hanggang sa 17. Meron itong mapagkakatiwalaang mga suspensions gaya ng MacPherson strut sa front at double wishbone suspension naman para sa likuran. At may kasamang coil spring at mga shock absorber. Ang mga braking system nito mula sa harap at likod ay mga naka-disc type na nilagyan ng ventilated disc sa front at ordinary type naman sa rear. At pagdating sa makina, itong Toyota Corolla Altis ay pinapagana ng 1.8 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft, habang ang top variant nito ay sinamahan ng hybrid capability power sa engine system na sa pamamagitan lang ng klase ng battery na inilagay dito na lithium-ion battery. Matagal lang lifespan at nagko-contribute ng katipiran sa konsumo ng fuel. Hindi na rin kailangan problemahin ng charging system dahil nagcha-charge na rin ito automatically habang tumatakbo at nagpipreno. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga gulong ito sa mga pagkakataong pahinto-hinto ay nagkakaroon ng pagkakataon ng baterya na makapag-charge muli. At ang kabuuang mil nito ay pinari sa transmission type na CVT at gumagawa ng performance na 97 horsepower at 5,200 RPM at 142 Nm ng torque sa kada 3,600 RPM. Meron itong bilis na umabot ng 200 km per hour at kabuuang fuel tank capacity na 50 liters na kumukonsumo naman ng 17 to 19 km per liter. At para mapagana ang EV mode o yung mismong electric power nito, ay kailangan munang makacharge ng baterya. Sa tulong nito ay mas makakatipid ka palalo sa konsumo ng fuel. Ang 17 to 19 km per liter ay maaari pang tumaas ng hanggang sa 24 km per liter. At pagdating naman sa loob, ang itim na interior nito ay kinumpleto ng asul na mga ilaw na tinatawag na ambient lighting system, kung saan nagbibigay ng magandang presensya sa loob ng sasakyan at nakaka-relax na pakiramdam sa mga pasahero. Sinamahan ito ng mga chrome accent na may mga digital na display na pumupuno sa kabuuang disenyo ng cabin. At pangkaragdagan pa sa mga modernong katangian nito sa interior ay ang pagkakaroon ng mga naka-leather seat cover na mga upuan. 5 tao ang mag-i-enjoy sa musika sa pamamagitan ng 6 na speaker na nakakalat dito, habang pinapanatili silang cool ng automatic climate control ng aircon system habang nasa biyahe. Talagang komportable na rin ito dahil sa karamihan sa mga hinahanap mo ay nandito na, gaya ng bottle and cup holder, center armrest, mga bulsa sa mga gilid ng pintuan at sa likod ng upuan,
kasama ang mga console packet, glow box compartment base para sa mga maliliit na gamit at rear compartment base storage naman na para sa malalaking bagahe o kargamento. Bukod sa may malakas na aircon system ay may saksakan din ito ng mga gadget kapag nalobat na ang USB port charging system. Sinamahan din ng power windows sa front and rear door at marami pang ibang mga convenient features at accessibility. Nilagyan din ito ng isang 8-inch size display na infotainment system na may kasamang mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, mga USB and auxiliary input, pati na ng FM and AM radio na pagpipilian mo dito. Meron din itong voice control system at di touchscreen na rin ang monitor screen nito. At para naman sa pagpapaandar ng makina nito, itong Toyota Corolla Altis ay nakakilis entry na, push start button at may kasamang tatlong driving mode system na tinatawag na Sports Mode, Eco at Normal Mode. Sinamahan pa ito ng adaptive cruise control system na kung saan iseset mo lamang ang speed ng sasakyan mula sa 20 mph na nakabase ang pagandar nito sa mga sasakyan na nasa unahan. Gumagaya sa bilis at paghinto nito. Kahit hindi tapakan ng accelerator o brake pedal, ay kusa itong tatakbo kapag tumakbo na rin ang sasakyan na nasa unahan nito. At kusa rin itong hihinto kapag huminto naman ang nasa unahan. Magagamit mo ito lalo na sa malalayong biyahe. Ang manubela naman ay naka-leather cover at napupuno ng mga switch control para sa mga features na tinatawag na multifunctional steering wheel. Naka-power steering at tilt and telescopic ang steering column. Electric power at naka-rack and pinion kaya hindi mabigat ang kabig at mas madaling i-maneuver. Naka-digital na rin ang instrument meter panel gauge nito na nagbibigay ng maraming impormasyon at mas maunawaan sa pagmamaneho. Kabilang ang low fuel warning, digital odometer, tachometer, multi-trip meter, door ajar warning at ng digital clock na kinakailangan sa bawat pagsakay. At para naman sa mga safety features, itong Toyota Corolla Altis ay nilagyan ng maraming mga features na kung saan ay mapapakinabangan mo sa oras ng mga emergency at pangangailangan. Sa tuwing nawawala sa alerto ang driver o di naman kaya ay may dadaan sa mga hindi magandang kondisyon ng kalsada o maidadrive sa masamang panahon. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng mga airbags. Meron sa passenger side, curtain, driver at sunny airbags na suma total ay nasa kabuuang 7 pirasong airbags ang nakakalat sa loob nito na sumasalo sa mga pasahero sa oras na magkakaroon ng matinding kolisyon o banggaan. Nilagyan din ito ng iba pang mga maasang safety features gaya ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution na para sa brake. Sinusuportahan ng biglaang preno at emergency braking na kung saan kinakailangan ng mga puwersa at mga pagpipigil sa brake para magamit ng mas ligtas. Meron din itong mga lane departure warning na nagdidetect sa mga lane marker sa loob ng kalsada. Once na masagi ng gulong ay automatic nagagana ang sensor nito para mapigilan at maiwasan ang pagkasagi sa iba pang mga sasakyan at para ma-maintain na rin ang control sa maayos na pagmamaneho. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, engine check warning at ng mga advanced safety features gaya ng pre-collision system para maiwasan ang pagkabangga o makabangga ng mga pedestrian. Pamamagitan na inilagay ng mga automatic braking procedure na kung saan kahit hindi mo tapakan ng biglaan ng brake nito, sa kung saan mababangga ka na ay bigla rin itong hihinto sa mga ganong kondisyon. Nilagyan din ito ng auto high beam at lane tracing assistant para sa dagdag na kaligtasan pa. At sinamahan din ng mga seatbelt sa kada upuan para mabawasan ang pinsala sa mga pasahero sa oras ng pagkabangga. Itong Toyota Corolla Altis mga kaibigan ay may kabuuang presyo mula sa pinakamababa na 1,135,000 hanggang sa pinaka-top variant na hybrid na 1,730,000 pesos dito sa bansa.